إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri, pagdakila, pagpapasalamat ay nauukol lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng buong sanlibutan. Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang tayo humihingi ng kapatawaran. At kay Allah Subhanahu wa Ta'ala tayo ay humihiling ng kalinga, ng proteksyon laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Kung sino man ang gabayan ng Allah ay walang sino mang makapagliligaw pa sa Kanya. At kung sino man ang nasa ligaw na landas ay wala nang magagabay pa sa Kanya, maliban lamang sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin, maliban lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ay nag-iisa at walang katambal sa Kanyang pagka-Diyos. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugot alipin. Sumakanya nawa ang kapayapaan, ang pagpapala, ang biyaya ng Allah sa kanyang mahal na pamilya, mga kasamahan, at sa mga taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o sangkatauhan, katakutan ninyo Allah subhanahu wa ta'ala. Taambahan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nilikha niya kanyang unang nilikha ang taong si Adan. At mula kay Adan, nilikha niya kanyang asawang si Eva. At mula sa kanilang dalawa, ang Allah ay naglikha ng maraming kalalakihan at kababaihan. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan tayo ay umihiling ng mga pabuya sa kanyang pangalan, ng mga karapatan, at huwag nating putulin ang kaugnayan sa mga sinapupunan at ang relasyon sa ating mga kamag-anakan. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tigib na nagmamasid sa ating lahat. Wa aidan, Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, pangambahan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita lamang ng pawang katotohanan at gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain ng mabuti. At kung sino man ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiyakan malaking gantimpala, kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at paraiso na ipinangako sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Inna Allaha alimun khabir. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o sangkatauhan, mga tao, amin kayong nilikha mula sa isang pares na lalaki at babae. At amin kaming ginawa kayong mga nasyon, mga tribu, mamamayan, upang kayo nagkakalanlan sa isa't isa. Inna akramakum indallahi atqakum. At ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Allah ay sila yaong may takwa. Takwa na kung saan ipinagkaloob ng Allah sa atin ang Ramadan upang tayo ay magkamit ng takwa. Ito ang topic na pag-uusapan natin sa aking khutbah na ito. Hinihiram ko po ang inyong mga tema, mga damdamin na nawa ay pumasok ang mensahe sa inyo upang tayo magkaroon magtamo ng tinatawag na la'allakum tattaqun. Magkakaroon ng takwa, lalo dito sa buwan ng Ramadan. Nakilayan ko rin ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay pinagkalooban niya ng lakas at binigyan tayo ng pagkakataon, pinahintulutan tayo na makadalo sa araw na ito ang Jumu'ah. Ang araw ng Jumu'ah na kung saan zikrullah, pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jumu'ah, pagtitipon ng mga mananampalataya, pagpapalalahanan upang tayo ay pansamantala sa mga iba, lumakas ang iman. Alhamdulillah, pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dinami-dami ng kanyang mga nilikha. Kabilang tayo na nandito ngayon upang magkamit ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, qala Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ang pagpapalalahanan, ang pagpapayuhan ay nagdudulot, nagbibigay ng pakinabang at ng kabutihan sa mga tunay na mananampalataya, sa mga magkakapatid sa Islam. Kaya't payo ko po una sa aking sarili at sa aking lahat. Alhamdulillah, napakabilis ng panahon. Kailan lamang ay hinihintay natin tayo naghahanda sa pagdating ng unang araw ng buwan ng Ramadan. Allahu Akbar, ngayon ay 14 days na tayo. 2 linggo na, subhanallah. Allahu Akbar, napakabilis ng panahon. Sa loob kaya ng 14 days na ito na lumipas, meron na kaya tayong napala? Meron na ba tayong nakuha na mga hasanat, na mga biyaya na pinagkaloob ng Allah sa buwan ng Ramadan na ito? O kung hindi pa mga kapatid, meron pang nalalabi na ilang araw, al-yamu ma'dudat, na dapat nating samantalahin ang pagkakataon sa natitira pa mga araw ng buwan ng Ramadan. O qala subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, katakutan ninyong Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag ninyong hayaang mamatay kayo. Huwag ninyong hayaang bawian kayo ng buhay, maliban na lamang na kayo ay sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga utusan bilang ganap na Muslim. Balikan po natin ang payo o ang sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikan natin ang kanyang sinabi. Ano ba ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Anong pinakamalapit sa kahulugan ng Tagalog? Kung sino man daw ang mag-ayuno o magsiyam sa buwan ng Ramadan nang may pananampalataya sa kanyang puso, imanan wa ihtisaban, sincere faith, patatawarin ng Allah ang kanyang mga kasalanan na gawa. Subhanallah.
Ano ba ang siyam? Ano ba ang fasting? At ano ba ang tinatawag na pag-aayun? Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, there is a word, merong salita sa wikang Arabic na tinatawag na al-imsak. Ano ba ang ibig sabihin ng al-imsak? Al-imsak, ito yung pagpipigil. Yung pigilin mo ang iyong sarili. Pigilin mo sa mga pinagbabawal sa oras ng iyong pag-aayun. Pinipigilan mo ang iyong pagnanasa. Pinipigilan mo yung sarili, ang iyong syahwa, ang iyong pagnanasa, your desire, upang maging matatag ka at magkaroon ka ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At upang iyong maiwasan ang kanyang mga pinagbabawal at masunod mo ang kanyang kagustuhan. Al-imsak. Pigilin yung gusto ng sarili mo, yung syahwat, yung desire mo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay isang pagsubok sa atin Allah subhanahu wa ta'ala na kung sino sa atin ang papasa, iktibar, examination, at kung sino ang deserve ng kanyang gantimpala. Alam niyo ba mga kapatid, may mga gawain na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na makukuha natin sa bawat ginagawang kabutihan ni angkan ni Adan ay may gantimpalang kalakip. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Allah subhanahu wa ta'ala binanggit din niya, ano ba yung mga gantimpala na pwedeng makamit ni Bani Adam, angkan ni Adan, na kapag siya ay nakagawa ng mga kabutihan. Halimbawa, isa sa mga gantimpala ay ang pag-aayuno. Yung mga nag-aayuno, anong gantimpala na binanggit? Sila ay makakapasok sa Ar-Rayyan. Al-Babul Rayyan. Isa ng mga binanggit, ito ay nakapagbibigay ng inspirasyon sa isang alipin ng Allah na magtatayo ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ano ba ang mga gantimpala? Ang pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Ang magsala ng Rak'atain Fajr, ito ay isa ring gantimpala na kung sino ang nag-effort, nagsakripisyo, gumising ng umaga, nagwudu at naglakad papuntang masjid, nagsala ng Rak'atain Qabl Fajr, khayrun min ad-dunya. Subhanallah. Wa ma fiha. Ibig sabihin, pag nagsala ka daw ng 2 raka after ng Adan, ano makukuha mong gantimpala? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khayrun min ad-dunya. Mas mainam pa sa dunya ang makukuha mong reward. Or anumang nilalaman nito, wa ma fiha. Allahu Akbar. Napaka laking mga gantimpala sa mga nagsasagawa ng mga pagsunod at paggawa ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngunit ang Allah ba, binanggit ba niya kung ano ang mataas na gantimpala na pwedeng makuha ng kanyang alipin na nag-aayuno? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Lahat ng mga mabubuting gawa ay mga may gantimpala na kalakip. Subalit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magbibigay, ang sarili niya, ang magbibigay ng gantimpala sa totoong nag-aayuno. Wa innahu li. Bakit natin nasabi ng totoong nag-aayuno? Subhanallah mga kapatid. Dahil, bakit natin sinabi totoong nag-aayuno? Ang totoong nag-aayuno ay yung sinasabing nagsisiyaw. Merong mga nag-aayuno, humigil sa kanilang pagkain at ng inumin. Subalit, ang paggawa ng kasalanan at paggawa ng pinagbabawal ay hindi nila tinigil.
Anong saysay? So kailangan tiyakin natin sa buwan ng Ramadan, hindi lang tayo sinasabing nag-aayuno o nag-fasting. Bagkus tayo ay nagsisiyam. Yun ang tamang term na ang taong nagsagawa ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ba ang pinakagusto o desire o pagnanasa ng tao sa pang-araw-araw? Di ba pagkain? Inumin? Gusto mo masarap na pagkain? Gusto mo malamig na inumin? Yan ang pinaka-desire ng tao kasi araw-araw niyang gagawin yan. Kahit napakarami ng pera, milyonaryo siya, kailangan pa rin niyang pagkain at inumin. Subalit, sa pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, you will give up. Yung pinaka-desire mo araw-araw, i-give mo. Dahil sa pagsunod mo ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-give mo yung pagkain mo at ang inumin mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagnanasa mo, yung syawat mo, ay iyong pipigilin upang masunod mo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-uutos niya sa ating mga mananampalataya, fa'innahu li. Dahil pumasa ka sa pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay magbibigay ng gantimpala na nagmula sa kanyang sarili. Gantimpala na hindi niya ibibigay sa ibang mga nag-aayuno na hinaluan nila ng iba. Alam niyo ba kung anong gantimpala yun, mga kapatid sa pananampalataya? Ito po yung pinapangarap ng mga mu'min. Yung napakalaking gantimpala, pinapangarap ng mga al-muntakun, mga Muslim na nagkunyagi dahil sa nagampanan nila ang kanilang ginawang siyam. Allahu Akbar. Kaya nang ipinaputos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkatapos ng 30 araw na siyam at pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ano ang kanyang pinaputos? Idol. Mag-celebrate, magpuri, magdakila, magpasalamat dahil nagampanan niya ang 30 araw na siyam sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nais niya na gawing magaan para sa inyo at iiwas kayo o iiwas kayo. Gagawin niyang magaan para sa inyo para kayo ay iiwas sa kagipitan o kahirapan at nais niyang makumpleto ninyo ang bilang ng araw ng inyong pag-aayuno at upang inyong dakilahin, luwalhatiin at purihin siya sa paggabay niya sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pusong pagpapasalamat. Wow. Alam niyo ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang gantimpala na mas mainam sa lahat ng gantimpala maliban sa pagpasok mo ng paraiso? Ano ba ang gantimpala na pinapangarap ng nag-ayuno, nakatanggap na pag-aayuno maliban sa pagpasok nila ng Al-Jannah, maliban sa pagpasok nila ng Al-Babur Rayyan? Ano pa ba ang gantimpalang ninanais nating makamtan magmula sa sarili ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tunay na nag-ayuno? Subhanallah. Ang makita nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sino ba sa atin ang ayaw makita si Allah subhanahu wa ta'ala? Lahat tayo nangangarap. Ang pinakadakilang gantimpala ang makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ito ay mangyayari lamang sa pinagkalooban niya ng habag at ng awa para sa mga totoong nagsiyam. Pinagalagaan nila ang kanilang siyam
Hindi nila ito inaluan ng haram. Hindi ito inaluan ng mga haram stuff o mga pinagbabawal. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah mga kapatid sa Islam. Nangangarap tayo, naggantimpalaan tayo, at biyayaan, pagpalain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, hindi mo naman sinamantala ang paggawa ng mga kabutihan. Hindi mo naman sinamantala na kuhanin ng mga kabutihan sa napapaloob sa buwan ng Ramadan. Naging pabaya ka sa mga oras ng pagdarasal. Hindi ka nagsala ng on time sa buwan ng Ramadan. Hindi ka nagsala ng mga nawafil or voluntary prayers. Hindi mo binigyan ng pagkakataon na magbawas ka sa iyong kayamanan at magbigay ng sadaka sa mga nangangailangan, sa mga nagdadawa, sa mga nag-outreach program. Hindi ka nagbigay at ikaw ay nagkait sa buwan ng Ramadan mula sa iyong pera at mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit kunting halaga man lang sana na pinagkaloob mo sa mga miskin, nangangailangan. Subalit, hindi ka nagbigay, mga kapatid. Hindi ka nag-join ng jamaah sa tarawih. Subhanallah. Hindi ka man nagbasa ng Quran. Hindi mo nagawang magbasa ng Quran. Paano natin makatamo, makakamit ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ay naging pabaya sa buwan ng Ramadan ito? Subhanallah mga kapatid, mga salakul saleh. Ang mga salakul saleh, sa tuwing papasok ang Ramadan, nabanggit ang kalagayan ng mga salakul saleh ayon kay Yunus ibn Yazid. Kana ibn Ziyad az-Zuhr, idha dakhil Ramadan, qala, فإنما تلاوة القرآن وإطعام الطعام. Ayon kay Yunus ibn Ziyad na kanya nakita si Ibn Yazid az-Zuhur na nagsabi sa tuwing buwan ng Ramadan, ang buwan na pagbabasa ng Quran, na kung saan ibinaba ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan. Shahr Ramadan unzila alladhi unzila fil Quran. Ang Ramadan, dito sa buwan na ito ibinaba ang banal na Quran. Subhanallah mga kapatid. Ang mga salaf saleh, sila ay nagbabasa ng Quran lalo sa buwan ng Ramadan. Meron sa kanila nagbabasa, tinatapos nila ang buong Quran sa isang araw. Allahu Akbar. Iba sa kanila, mga sahaba, mga tabi'in, isang linggo, isang Quran. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat natin maunawaan sa buwan ng Ramadan, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng mataas na hangarin, mataas na paghahangad sa pagsasagawa ng mga kabutihan, at mataas na pagsamba, mataas na pagsasagawa natin ng ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nararapat sa isang Muslim o isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang isang taong batid niya na siya ay makikipagkita sa kanyang Panginoon kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya magsusumikap na gumawa ng mga bagay na kailulugot ni Allah subhanahu wa ta'ala yung buwan ng Ramadan at 2 linggo na lang ang natitira. Bagkus, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sila ay nagsusumikap, ang mga salaful saleh, sa pagbabasa ng Quran, halos araw-araw, hindi sila nagpapalya na paghawak nila ng Quran sa buwan ng Ramadan. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naman ay binabasa niya ang Quran sa loob ng kanyang salah, katulad sa tarawih.
sa tahajjud. Ito ay kanyang inukumpleto sa kanyang pagdarasal ng tarawih at ng tahajjud. Subhanallah. Sino kaya sa atin ang gumagawa nito? Sino kaya sa atin sa buwan ng Ramadan ay nag-aral ng pagbabasa ng tajwid, pagbabasa ng alphabet ng Arabic, o tayo ay nagpabaya at ginamit natin ang oras natin sa ating sawat, sa ating desire, sa gusto ng ating sarili, ang paglabag sa gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah mga kapatid. Ang Ramadan ay buwan na kung saan ay binaba ang banal na Quran. Kaya samantalin natin ito mga kapatid. At ang ilan naman sa mga sahaba na sila ay nagpapakain sa mga tao sa buwan ng Ramadan. Katulad ni Ibn bin Omar, radhiyallahu anhu, siya ay nagpapakain at kasama niya mismo ang mga miskin. Siya ay nakikipagsalo sa pagkain sa mga mahihirap, sa mga miskin. Sino kaya sa mga Muslim na ang kasabay niya ay madusing na Muslim, na miskin na Muslim? Subhanallah. Sila na matataas na tao sa kanilang Allah, hindi sila magatubili na tumabi sa mga miskin na kumain, kasalo sila. Subhanallah. At marami pang kabutihan sa mga salaful salih sa buwan ng Ramadan na paglalarawan sa ating mga Muslim na malaking paghahangad nila upang tayo ay gumaya sa kanilang mga ginagawa. Ang paggawa ng kabutihan at ng malaking pagsamba sa buwan ng Ramadan. Ayuhalik ko. Sapagkat ang taong naghahangad ng gawaing kabutihan ay siyang pagpapanatili ng pagkakaroon ng takwa. Na siyang pinamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha yuhibbul muttaqun. Minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na may tunay na pagkatakot sa Kanya. Inna Allaha yuhibbul ma'alam umur. Ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala yaong makapgawa ng kabutihan. Itinataas na Allah ang kanilang antas dito sa mundo at lalo sa kabilang buhay. Yung mga al-muntakun, yung may tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, sapagkat kung gaano kataas ang paghahangad mo ng paggawa ng kabutihan at pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ganun din kataas ang paningin at ang ibibigay ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa Kanya. Allahu Akbar. Ang taong naghangad ng mataas sa paggawa ng kabutihan at pagsamba, lalo sa buwan ng Ramadan, ay iniibig ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang halaga ng tao ay kung gaano kataas ang kanyang hinahangad para sa kanyang Panginoon bilang paghanda niya para sa kanya sa kabilang buhay. Ayon kay Ali Abu Talib radhiyallahu anhu, man kana hammuhu may yadkhulu lillah jawfihi kana kaymatuhu wa yakhruju minhu. Sinabi ni Ali ibn Mutalib, ang sino mang hangad lamang niya ay kung ano lamang ang nais niyang ipasok sa kanyang lalamunan, ay siyang hangad din niya kung ano yaong lumalabas rito. Malalim. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kung hangad lang ng tao ay ang kumain, ang halaga mo sa paningin ni Allah ay wasak. Anong ibig sabihin ng wasak? Wasak. Ibig sabihin ng wasak, ito ay terminolohiyang Arabi. Ibig sabihin, dumi. Sa
alang dumi sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinag-utusan kanya na mag-ayuno, subalit hindi ka sumunod. Ang sinunod mo yung desire mo, hindi yung kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, isa ka lang dumi sa paningin ni Allah. Sa buwan ng Ramadan ay nag-ayuno ka lang. Tinigil mo ang pagkain at inumin, subalit patuloy ka naman sa pagsasagawa ng kanyang mga pinagbabawal. Ibig sabihin, ikaw ay pasaway na Muslim. Nagpapasting ka nga, pero di ka naman nagsasala. Auzubillah. Patuloy pa rin ang iyong paninigarilyo. Patuloy pa rin ang iyong pag-inom ng alak. Pagsusugal mo. Pakikipag-chancing sa mga babae. Ibig sabihin, wasak. Ikaw ay dumi, walang kwenta sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magpigil mo sa pagkain at inumin. Useless. Dahil sa hindi mo magpigil sa mga haram stuff. Ikaw ay mabaho, madumi sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kaya marapat sa isang Muslim na mag-unahan. Dapat tayong mag-unahan o magpaligsahan sa paghangad ng paggawa ng maraming kabutihan at pagsamba. Lalo dito sa buwan ng Ramadan na kung saan ilang araw na lang natitira mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Upang sa ganon, makamit natin o matamo natin ang pagkakaroon ng takwa, tunay na pagkatakot para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kumakain, hindi umiinom maghapon, pero hindi rin naman tumigil sa gawaing makasalanan. Ano? Tanggap ba o rejected ang kanyang fasting? Tanungin ninyo inyong sarili. Paano kung nag-fasting ka nga? Hindi ka naman huminto sa paggawa ng mga kasalanan. Nagpapasting ka, punong-puno ka naman ng marites. Ito pa naman ang paborito ng mga kababaihan. At meron din kalalakihan. Buwan na buwan ng Ramadan, nag-aayuno, nagmamarites. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi ba natin alam na ang pagmamarites o yung pagbabakbite, pinag-uusapan yung tao na wala sa presensya niya ay malaking kasalanan? Ito pa naman ang paborito ng mga tao. Hindi na alam, nagkakasala sila ng napakalaking kasalanan na masahol pa sa zina. Ang paninirang puri o ang backbite, giba, namima, kasalanan na masahol pa sa pangangalunya. Kaya iwasan natin ito mga kapatid. Bakit ba mas masama para sa zina ang giba o namima? Bakit? Dahil pwedeng patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao kung siya ay magtoba matapos makagawa ng pangahulo niya. Subalit, hindi patatawarin ng Allah ang tao na nanirang puri maliban na siya ay patawarin ng kanyang nabiktima o kanyang sinirahang puri. Ang paninirang puri ay parang kinakain ng laman ng bangkay ng iyong kapatid. Subhanallah, kapatid. Kaya iwasan natin ito. Ramadan na Ramadan, nag-enjoy ka sa kachismis o marites. Ya'udzubillah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hujurat, Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum yaqulla lahma aqidan maitan fakarihtumuhu innallaha tawwabur rahim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, pakaiwasan ninyong paghihinala. Tunay na ang ibang panghihinala ay mga kasalanan at huwag magmanman sa iba ni manirang puri sa isa't isa. Gusto ba ninyo sino man sa inyo na kainin ang laman ng bangkay ng kanyang kapatid? Kamuhian ninyo ito at katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala
katotohanan na Allah ang siya nagpapatawad at tumatanggap ng paghingi ng tawad ang pinakamahabagin. Ang hadith ay nagsasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan na ito na ang mga demonyo ay nakakadena tuwing Ramadan. Ngunit bakit marami pa rin ang gumagawa ng kademonyohan, mga kasalanan, samantalang wala na nagbuwis pero sa kanila. Wala na nagwawaswas. Subalit, nakagawa pa rin sila ng kasalanan. Dahil meron ang nasa Satan. Merong taong Satan. Kahit nakatalikala, nakagapos ang mga Satan, mga sayatin, meron din taong mga sayatin. Kaya umiwas po tayo sa kanila, lalo sa buwan ng Ramadan. Bakit nakagawa pa tayo ng mga kasalanan samantalang tayo ay nag-aayuno? Yung desire natin is nakokontrol natin. At least ang paggawa ng kasalanan. Subalit ang dami nakagawa pa rin ng kasalanan. Alam niyo kung bakit? Dahil nagpa-fasting ka, nag-aayuno ka, pero hindi ka nagsisiyama. Yun ang pagkakaiba. Kasi marami sa atin, ang pagkaintindi nila sa ayuno o fasting ay yung titigilan mo lang ang pagkain at inumin. Subalit ang siyam, hindi lang pagpigil ng pagkain at ng inumin. Dapat umiwas ang ating mga mata sa mga bagay na mahahalay. Huwag tayong titingin ng mga kababaihan na mga sumasayaw. Nakababad ka sa social media, sa TikTok. Dapat mga kapatid, kapag ikaw ay nasa siyam, ito ay iyong iiwasan. Ang pagsasalita ng mga mahahalay na salita, pagmumura, pagsisinungaling, ang pag-iisip ng masama sa kapwa. Dapat fasting din ang iyong kamay, huwag kang hahawak ng sigarilyo. Huwag kang hahawak ng baraha, o tatayan ng loto o ng wedding. Ganon din ang iyong paa, huwag kang pupunta sa mga lugar na may haram. Yan ang siyam. Yan ang ibig sabihin ng siyam. Yun dapat ang gawin ng isang alipin ng Allah upang kanyang makamit, matamo ang tunay na gantimpala na daladala ng Ramadan upang siya ay magkaroon at makuha niya ang pinakabuod na essence ng pag-aayuno, ang fasting o ang siyam, ang maging kasama sa al-muttaqun. Magkaroon siya ng takwa, la'allakum tattaqun. Ito yung pinaka-essence. So kapag natapos ang Ramadan at hindi ka nakaroon ng takwa, hindi ka nakabilang sa mga al-muttaqun, anong saysay na ginawa mo sa buwan ng Ramadan? Subhanallah. Gawin natin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaloob nawa sa atin ang gabay upang itay tuloy ang maligaw. Ang pag-aayuno o ang siyam ay isang edukasyon para sa mga Muslim. Edukasyon sa takwa. Sinabi Allah subhanahu wa ta'ala na palagi natin itong naririnig, lalo sa buwan ng Ramadan. Ito ay palaging sinasabi ng mga khatib, mga imam, mga ngaral, mga ulama, at hindi ito nakakasawang pakinggan. Dahil ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo na mga mananampalataya, ang pag-aayuno ay pinag-utos sa inyo na tulad ng pag-utos sa mga nauna sa inyo upang kayo ay maging al-muttaqun.
magkaroon ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano maitatanim ng fasting o ang pag-aayuno o ang siyam sa mga puso o ang takwa sa buwan ng Ramadan kung hindi ka naman umiiwas sa mga pinagbabawal o mga kasalanan? La hawla wala quwwata illa billah. Paano mo makukuha ang pagkakaroon ng takwa? Nag-aayuno ka, nagsisiyam ka, pero hindi ka nagsasala ng hirap ng oras. Walang saysay, mga kapatid. Gigising ka ng maaga para magsahur. Magsasakripisyo ka. Pagdating ng sala, hindi ka mag-uudu, hindi ka magsasala. Wasak. Useless. Ito ay pagpapaalala lamang. Inshallah, wala magdadagdag sa inyo dahil ito ay ginagawa ng Propeta Muhammad SAW bilang pagpapaalalahanan sa atin upang hindi tayo tuluyang maligaw o makuha ng ating mga pagdanasa. Dahil ang fasting na walang sala ay rejected, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Alam naman ng Muslim kung bakit tayo nilikha ng Allah. Palagi din natin naririnig sa mga ulama, ating mga imam, mga ngaral, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create the jinns and all mankind except to worship me alone. Hindi ko nilikha ang mga tao at ang mga jinn maliban lamang na kayo ay sumamba sa akin na nag-iisang Diyos. Alhamdulillah. Napakasarap makinig sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakasarap makinig sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang may qala Allah wa qala Rasulullah, at hindi tayo naiinip, hindi tayo nagsasawa na makinig dito. Yan ang tunay na mananampalataya. Hindi siya nangangawit, hindi siya nagrereklamo dahil alam niya ang naririnig niya ay qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya nararapat sa inyo na walang mainip kahit mahaba ang khutbah ko. Dahil ako hindi ako nainip. Samantalang kayo nakaupo lang, relax kayo, ako nakatayo. Tapos mainip kayo sa salita ng Allah, sa salita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Alam natin, kaya tayo nilikha ay to fulfill our salah 5 times a day. Ito ang dahilan. As-salah al-muftah al-jannah. Ang salah ay ang susi ng paraiso. Alam ng Muslim yan, subalit pabaya siya. Alhamdulillah. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ibilang niya tayo sa mga naghangad ng pagkakaroon ng mataas na paggawa ng maraming kabutihan at mataas na pagsamba, at ibilang tayo sa mga muttaqun. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. أفضل الصلاة وأتم التسليم على صديق الوعد الأمين سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ayuha al-ikhwa, ano ba talaga ang pakinabang natin sa pagkakagawa ng siyam? Pag sinabing siyam, alam na natin kung ano ibig sabihin ng siyam. Ang siyam sa buwan ng Ramadan. Ayuha al-ikhwa, tandaan po natin na kapag tuwing buwan ng Ramadan, ang pinakadidiin na aral nito ay ang matutunan ng Muslim ang tinatawag na pagiging al-muttaqun.
Walang kwenta ang ginawa mong pagsakripisyo sa loob ng 30 araw na pagkayuno sa buwan ng Ramadan kung pagkatapos nito ay hindi ka nakaani at hindi ka napabilang sa mga almuttaqun. Ang pagiging matakutin sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pangunahing dapat matutunan ng isang mananampalatayang Muslim, ang mapabilang siya sa mga nagabayan at maging kabilang sa mga almuttaqun. Anong katibayan na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na palagi natin naririnig? Ulitin natin. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, ang siyam ay pinag-utos at pinubliga sa inyo at sa mga nauna pa sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takwa. Tunay na pagkatakwa. To be al-muttaqun. To be a righteous man. To gain piety. Magiging isang halimbawa, mabuting halimbawa sa mga kapatid mong Muslim. At kapag yun ay nagawa mo, deserve ka na dakilain, walhatiin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa paggabay niya sa iyo. You deserve ng pagbunyagi sa Eid. Bakit may Eid? Dahil nagampanan mo, napagtagumpayan mo ang iyong pagsisiyam. Naiwasan mo si Satan, naiwasan mo ang sawa mo, ang iyong desire, naiwasan mo sa loob ng sangbuan. Kaya ikaw ay nagwagi. You are a winner. Napagtagumpayan mo. Kaya magdiwang ka, magdakila ka. Subhanallah, dahil ibilang ka ng Allah sa mga al-muttaqun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ito po ang pinaka-purpose kung bakit tayo mga mananampalataya ay pinag-utusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na magsiyam. Ulitin natin, to gain piety, to be righteous man, and God-fearing. Ito yung sinasabing maging al-muttaqun. Dalawa po ang ibig ipakahulugan ng al-muttaqun na gustong itanim sa atin sa buwan ng Ramadan, sa ating kamalayan. Hindi lang basta pag-iwas sa masasarap na pagkain o pagpagutom, pag-iwas sa inumin o pagpapauhaw o pagpipigil ng mga ito, kundi mayroong something na mahalaga na gustong ihatid sa atin ng Ramadan. Ano ba ang pinakabuod na mahalagang bagay sa buwan ng Ramadan na gustong ipagkaloob sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Una po ay ang pagiging matakutin o pagkakaroon ng takwa, at ang pangalawa ay ang pagiging mapagmahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamahalin mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng higit sa lahat. At mamahalin mo ang kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at upang ikaw ay magkaroon ng tinatawag na halawatul iman. Ano bang ibig sabihin ng halawatul iman? Ito yung tamis ng pananampalataya na kung saan parang hinihili ang iyong puso sa sarap ng iyong pakaramdam na hindi pinagkaloob sa ibang mga nilikha. Subhanallah, napakasarap. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang una po, ulitin natin, ang magkaroon ng may tatakutin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangalawa ay ang pagmamahal mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang pinag-utos, at mamahalin mo ang Allah ng higit sa lahat kanino pa man. Kapag ang dalawang ito ay pinagsabay mo, umiwas ka sa kanyang pinagbabawal at sumunod ka sa kanyang mga pinag-uutos,
ay kasama ka na makakabilang sa mga al-muttaqun. Subalit kung hindi, walang kwenta ang ginawa mong sakripisyo sa buwan ng Ramadan. Dapat ginawa mo yung pagsasala ng tarawih, pagdadawa, pagbabasa ng Quran, paghatid ng Islam sa kapitbahay, naging produktibo ka sa Islam sa buwan ng Ramadan upang makamit mo ang pinakabuod, ang magkaroon ng takwa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha yuhibbul muttaqun. Minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga muttaqun. Ngayon, nagampanan mo ang pinakabuod na hatid ng Ramadan. Naging muttaqun ka nga. Nakinabang ka, nakuha mo ang pagiging muttaqun. Nakamtan mo ang benepisyo na naging isa ka sa mga al-muttaqun. Ano ngayon ang pakinabang ng pagiging al-muttaqun mo? Ano ang mapapala mo bilang isang muttaqun? Unang pakinabang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin, ang pagiging al-muttaqun ay hindi isang bagay lang na hanggang isip o hanggang damdamin, feeling o title, titulo, kasama sa al-muttaqun. Meron kang certificate, meron kang titulo, kasama sa al-muttaqun. Yun ba ang pakinabang? Hindi, mga kapatid. Hindi lang taglay ng isang pagiging muttaqun ang mga bagay na nabanggit, bagkus mayroong practical na pakinabang at kabutihan at kapaki-pakinabang na hindi nakikita ng mga ibang tao dahil hindi nila ito naramdaman at napag-aralan o naranasan kung ano ang epekto ng pamumuhay ng pagiging al-muttaqun o ang pagiging mahintatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay naging al-muttaqun, ibig sabihin, iniiwasan mo ang masasama at hindi mo sinusuway ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sinusunod mo ang kanyang gusto o ang kanyang mga pinag-uutos at minamahal mo siya nang higit sa lahat nang sa gayon ay maramdaman mo ang halawatul iman. Makaramdam ka ng pagkatakot ng Allah, the more na minamahal mo siya, the more na ikaw ay nagiging muttaqun, the more na ikaw ay nakakadama ng halawatul iman. Allah. Ano naman kaya ang maging pamumuhay ng isang taong walang takot kay Allah? Walang muttaqun, hindi siya nagkaroon ng takwa pagkatapos ng Ramadan. Ano ang kanyang pagiging pamumuhay? Katulad ba siya ng Muslim na nakaani na siya nakabilang sa mga muttaqun at doon sa mga tao na hindi nakaani at hindi naging muttaqun? Magkapareho kaya ang kanilang kapakinabangan? Magkapareho kaya ang kanilang pamumuhay pagkatapos ng Ramadan? Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang pakinabang ng al-muttaqun. Huwag kayo mainip. Dahil ito ay salita ng Allah. Kung gusto nyo makinabang at magkaroon ng muttaqun. Ang pagiging matakutin sa Allah ay nagbibigay sa iyo ng comfort of life. Anong ibig sabihin? English yun, ha? Comfort of life. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay magiging magaan ang buhay mo dahil umiiwas ka sa kanyang pinagbabawal at sinusunod mo ang kanyang pinag-uutos. Ibig sabihin, kasama ka sa mga al-muttaqun, naging magaan ang buhay mo pagkatapos ng Ramadan. Mararamdaman mo sa iyong sarili na ikaw ay ginantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng halawatul iman, pagkakaroon ng pagkatakot at naging mapagmahal ka, na palapit ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang isa sa mga pagkakaiba ng nakaani na kinabang sa buwan ng Ramadan. At ang iyong pamumuhay ay naging magaan, kaya kaya mong dalhin ang mga pagsubok na dumarating sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka papabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na malumbay. Dahil ginawa mo ang lahat ng kanyang kagustuhan. Anong katibayan?
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Sinabi ng Allah, and whoever hath fear Allah, He will make for him his life fortune, and his matter will be ease. Anong ibig sabihin? Kung sino man ang mangamba o maging matatakutin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin ni Allah ang buhay niya na matiwasay ang kanyang pasanin na magaan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang itinagubilin o inuutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinaog sa inyo, na sino man ang mangamba o may takwa kay Allah, papalisin niya o kanyang tatanggalin para sa kanya ang mga maling gawa o mga kasalanan at pag-iibayuhin niya para sa kanya ang kanyang gantimpala. Ito ang salita ng Allah para doon sa mga nagkamit ng takwa. Pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكُمْ يَعْدُوا بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا. Sinabi ni Allah, ibig sabihin, ito ay tinagubilin sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang sumampalataya at maniwala sa araw ng pag-uukom, gagawin ni Allah na magaan ang kanyang buhay at magiging madali para sa kanya ang paglabas niya mula sa mga kahirapan. Ibig sabihin, mga kapatid, paglabas sa mga problema, sa mga suliranin, mabigat na pagsubok, ay madali para sa kanya na mabigyan ng solusyon. Ito ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bibigyan niya ng comfort of life ang pamumuhay niya. Allahu Akbar. Dahil hindi ka mababayaan ni Allah at ikaw ay ibinilang niya sa mga al-muttaqun. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At kung sino man ang may takot kay Allah ay pagkakalob sa kanya ang kanyang pangangailangan na hindi niya expect, hindi niya inaasahan kung saan ito nanggaling. Subhanallah. Sinabi ni Allah mismo para doon sa mga nagkaroon ng takwa, mga pangako na hindi bibitawan ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala lahu likulli shay'in qadir wal qadra. Katotohanan, sabi ni Allah, ay walang hindi tinupad na kanyang naisin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay may natutunan po tayo sa mensahe na aking i-share sa inyo, at nawa ay magsilbing makapagbigay ng paalala sa ating mga sarili na maging seryoso po tayo sa mga natitira pang araw ng buwan ng Ramadan upang ating mapakinabangan pa ang nalalabi na itinuro sa atin na araw ng pag-ayuno ng Allah subhanahu wa ta'ala habang tayo ay malakas. Marami tayong mga kapatid na dati kasama natin at marami ang nangangarap din na madagdag nila ang Ramadan, subalit wala na sila. Kaya ayuhal ikwa wa akhawat, samantalahin po natin ang pagkakataong ito. Nobody knows kung dadagdan pa natin ang susunod na Ramadan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sinabi ni Allah, ang Allah at ang kanyang mga anghel ay nagbibigay ng pagpupugay o pagsalam sa kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat. Allahumma izil Islam wal muslimin wa adil syirk al musyrikin wa adana ad-din. Allahumma ansur ikhwan al muslimin wa kulli makan
يا رب العالمين. اللهم سلمنا رمضان وقوي إيماننا في رمضان. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل تراوينا، اللهم تقبل أعمالنا الصالحات، اللهم تقبل صلاتنا وسجودنا وركوعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أقيموا الصلاة إن الصلاة على الفحشاء والمنكر.